Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhatiin natin ang Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang langsangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilipot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na sa tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya't ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya'y iyong nakita. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Apostol sa mga apostoles. Ito ang taguri kay Maria Magdalena. Ang isang apostol, ibig sabihin, isinugo. Yung 12, sila ay dating mga disipulo, mga tagasunod, pero nung sinugo na sila ng Panginoon para gawin ang kanyang misyon, naging mga apostoles na ang tawag sa kanila. Kaya hanggat hindi ka sinusugo, hindi ka pa apostol. Ang isang apostol, formal na isinusugo ng Panginoon. Pero si Maria Magdalena, tinatawag na apostol sa mga apostoles. Sinugo siya sa mga isinugo. Yun ang ibig sabihin. Kasi nga, kakaiba ang pagiging apostol ni Maria Magdalena. Una siyang sinugo sa mga apostol mismo, sa mga isinugo. Isinugo siya para ibalita na siya ay buhay.
Si Maria Magdalena ay unang nakasaksi sa pagkabuhay ng Panginoon bago ang mga apostoles. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ni Jesus sa kanya, pumunta ka sa aking mga kapatid, pumunta ka sa aking mga apostoles, sabihin mong ako'y buhay. Ipahayag mo na ako ay nabuhay. Kaya nagkaroon si Maria Magdalena ng natatanging taguri na ito, apostol sa mga apostoles, isinugo sa mga isinugo. At lalo na babae, si Maria Magdalena. Noong mga panahon na yon, ang mga babae itinuturing na mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kaya malaking karangalan kay Maria Magdalena na tagurian siyang apostol sa mga apostoles. Dahil una siya'y babae at ikalawa parang nauna pa siya sa mga apostoles. Pero talaga namang nauna siya na masaksihan ang pagkabuhay ni Jesus. Ang kwalifikasyon para ikay maging apostol, dapat nasaksihan mo ang pagkabuhay ng Panginoon. At yun ang ibabalita mo sa lahat. Kaya nung namatay si Judas Iscariote, yung 12 naging 11 na lang, at kailangan kompletuhin muli yung 12, kaya naghanap sila ng papalit kay Judas Iscariote. At ano ang qualification? Kailangan yung papalit kay Judas Iscariote bilang apostol, nakasaksi rin, nakita ang pagkabuhay ng Panginoon. Kaya yan ang pangunahing kwalifikasyon ng isang apostol, na siya ay saksi sa Panginoong buhay. Lahat tayo ay apostol din, maaring sa ibang level. At ang unang kwalifikasyon natin bilang apostol ay nasaksihan din natin na buhay ang Panginoon. Maaring hindi natin nakita si Jesus ng ating mga mata na siya ay buhay, pero sa karanasan natin sa buhay, alam nating buhay siya. Maraming pagkakataon na naranasan natin, nakapiling natin siya. Pag nagdarasal tayo, alam natin at ramdam natin na hindi tayo nagdadasal sa isang Diyos na hindi naman totoo. Pag magdarasal tayo, ramdam natin sa puso natin na naroroon siya. Nararamdaman natin ang kanyang presensya. At ito ang binibigyang saksi natin sa mundo. Yung pagsaksi natin na buhay ang Panginoon tuwing tayo ay magdarasal sa Kanya. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, nararamdaman nating nagsasalita siya sa puso natin. Hindi lang tayo nagbabasa ng ordinaryong libro at nabibigyan ng impormasyon yung utak natin. Hindi lang information ang nadudulot sa atin ng Biblia. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ramdam natin si Jesus mismo nagsasalita sa atin. At kahit nakikinig tayo ng salita ng Diyos dito sa pulpito, yung lektor at yung pare, kapag pinapahayag niya ang salita ng Diyos, nararamdaman natin si Jesus ang nagsasalita sa atin. Ganon kamarangal yung tungkulin, lalo na ng isang lektor. Kumakatawan siya kay Jesus sa pagbabasa niya. Kaya nga kailangan tama kung magbasa ang lektor sa tamang paraan para siya ay maging kinatawan ni Jesus. Pag narinig natin
Sa isang lektor ang salita ng Diyos, hindi yung lektor ang naririnig natin. Ang naririnig natin si Jesus na buhay, nagsasalita sa atin. At yung mga salita ng Diyos tumitimo sa buhay natin. Yung salita ng Diyos bumabago sa atin. At yon ang ibabalita natin sa lahat, na buhay ang Panginoon, nagsasalita sa kanyang mga salita na naisulat sa Biblia at ipinapahayag sa simbahan. At higit sa lahat, yung katibayan na buhay nga ang Panginoon, yung kagalakan ng puso natin. Ang bunga na talagang nasaksihan natin si Jesus, merong kagalakan sa puso natin. Kaya ngayon ang ating pang-akit sa mga tao, yung kagalakang galing kay Jesus. Ang isang apostol nagagalak sa Panginoon. Kaya lang minsan hindi natin ito nabibigyan ng justice, yung pagiging apostol natin. Minsan, ang reputasyon natin na mga taga-simbahan, mahihigpit, masusungit. Ang nabibigyan nating diin palagi, ano yung bawal at hindi bawal. Naging legal yung focus natin. Bagamat mahalaga naman malaman kung ano yung bawal at hindi bawal, pero hindi iyon ang definition ng ating pagiging tagapagpahayag ng Panginoon, pagiging apostol. Ang una nating misyon bilang apostol, bahaginan ng galak mula sa Panginoon ang mundo. Dahil ang mundo ay malungkot, dahil nasadlak siya sa kasalanan. Pero eto tayo, mga pinalaya ng Panginoon sa kasalanan, nagagalak dahil sa pagmamahal ng Panginoon, binabalita natin sa mundo na pwede tayong makalaya sa kasalanan. At si Jesus na ikinagagalak nating matuklasan sa buhay natin, na siya ay totoo at buhay, yun ang binabalita natin ng may kagalakan. Kaya nga yung kagalakan, yan ang una nating ihatid. Maraming hindi naniniwala sa atin kasi hindi naman tayo mukhang masaya kahit salita ng Diyos ang sinasabi natin. Kahit nagdarasal tayo, binabalita natin, magdasal ka. Kaya lang sa mukha mo parang wala namang hindi maaliwalas, walang saya at galak. Nagaanyaya tayo pero nakasimangot tayo. Kaya ang patunay na ang Panginoon ay buhay, nakikita sa mga mukha natin na naggagalak tayo mula sa Panginoon. At ito ang naging pang-engganyo maging ng mga unang apostoles. Ipinahayag nila sa mundo ang kagalakan kay Jesus kahit nagsasakripisyo sila. Kahit mamatay sila para kay Jesus. Yung mga apostoles habang pinahihirapan at marami mga santo, kahit pinapatay na sila, ay umaawit pa sila ng papuri at kagalakan sa Panginoon. Kasi nga pag ang Panginoon nasa puso natin, nagagalak ang puso natin. Tulad ni Maria Magdalena, maging mga apostol din tayo sa lahat ng taong makakasalamuhan natin. Ipahayag natin na si Jesus ay tunay na buhay.
Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagkatagpo sa pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating dasalin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa muling buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga pinangakuan natin ng panalangin at sila'y ating ipagdasal. Itaas din natin sa Panginoon ang mga intensyon ng mga kapatid nating nag-aalay ng misa, lalo na ang mga may sakit. Panginoon, bilang iyong mga apostol, maging daluyan nawa kami ng kagalakan at pag-asa na mula sa iyo sa lahat ng taong aming nakakasalamuha. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Maria Magdalena, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, sa bawat alay, at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At ipalimot sa lungsod, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na paikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kagalakan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.